Nakalatag na ang seguridad para sa ika-4 na SONA ni Pangulong Bongbong Marcos. 16,000 pulis ang itinalaga para matiyak ang kaayusan. Magbabalita si Hannibal Talete. Alas 3 pa lamang ng madaling araw, inukupa na ng mga pulis ang bahagi ng Commonwealth Avenue sa tapat ng St. Peter Church sa Quezon City. Nakahanda rin ang kanilang mga kapote sakaling umulan sa ika-4 na State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos mamayang hapon. Nasa 16,000 na miyembro ng PNP ang nakadeploy sa Metro Manila, Central Luzon at Calabarzon. Maging ang Task Force Traffic Management Department ng QC, magbabantay rin sa seguridad. Bawal kasi ang magmarcha at lumapit sa batasang pambansa kung saan gaganapin ng SONA. Pati sa Menjola, Maynila, nakaayos na ang barikada at mga barbed wire. Bago nito, nagtipon muna sa grandstand ang mga pulis. Nasa 2,000 pulis Maynila kasi ang itatalaga sa batasan. Nagpaikot na rin ng mga pulis sa lungsod para magbantay sa kaayusan. Ako si Hannibal Talete para sa 1PH. Kaugnay pa rin ng seguridad, ngayong SONA makakausap natin si Major Hazel Asilo, ang Public Information Office Chief ng NCRPO. Magandang tanghali po sa inyo, ma'am. Magandang tanghali po, Ma'am Cheryl, at sa ating mga taga-subaybay, magandang tanghali po. Major, ilan pong pulis mula sa NCRPO ang idineploy sa paligid ng Batasan at iba pang lugar sa Quezon City? Sa kabuuan po, meron po tayong 16,081 personnel mula po sa NCRPO na idineploy sa paligid ng Batasang Pambansa, Commonwealth Avenue at iba pang critical areas sa Quezon City. Kasama po dito yung mga itinalagang tauhan dun sa ating mga rally zones, checkpoints at mga transport hubs. Ano pong lugar yung may pinakamahigpit na seguridad at may mga untoward incidents na ho ba tayong naitatala? So far po, ang nilagyan po natin ng pinakamaraming bulto ng ating personnel is yung Batasang Pambansa Complex, ang Commonwealth Avenue at mga lugar na may inaasahang kilos protesta gaya po ng University Avenue, Shed at paligid po ng St. Peter Parish. Mataas din po ang seguridad sa mga footbridges, terminals at mga posibleng daanan ng ating mga VIP. Sa ngayon po, wala po tayong reported na mga untoward incidents at sana po hanggang sa matapos po ang SONA ng ating Pangulo is ganun din po ang mangyari. May nagsunog daw ho ng effigy sa kabila ng babala sa kanila ni PNP Chief General Nicolas Torre III. Ano po ang magiging parusa sa kanila? Kung may magsunog man po ng effigy at kung may nagsusunog ng walang kaukulang permit mula sa LGU o DENR, ito po ay maaring ituring na paglabag sa batas at may kaukulang aksyon po tayo sa PNP. Kaya po pinapaalalahanan po namin ng mga grupo na sumunod po sa kondisyon ng kanilang rally permits. Meron ho ba tayong estimate kung gaano karami ang inaasahang magrarally ngayong araw? Sa ngayon po, meron po tayong tinatayang nasa 8,000 na mga rallyista pero tinitingnan pa po natin dahil baka po kumonti yan dahil nga po sa hindi natin magandang panahon na bigla pong uulan tapos bigla rin pong iinit. Paano ho natin binabalanse o babalansehin yung pagprotesta sa seguridad at kalayaan sa malayang pagpapahayag, Major? Yes po, layunin po ng ating kapulisan namin pong PNP na mapanatili ang seguridad habang iginagalang ang karapatang magpahayag. Kaya ipinapatupad po namin ang maximum tolerance, ang maayos na crowd control at patuloy na pakikipag-ugnayan sa kanilang mga marshals upang matiyak na magiging mapayapa ang lahat po ng aktibidad. Hanggang saan po ba makakalapit ang mga rallyista? Ang ating po mga rallyista ay inaalaw lamang po hanggang sa St. Peter Church. Meron po tayong mga nakaantabay na po doon ng mga marshals din at hanggang doon lamang po sila maaring magdaos ng kanilang programa at ng kanilang mga protesta. Ano rin hong klaseng orientation o briefing yung ibinigay sa mga pulis kaugnay nga ng maximum tolerance po sa mga rallyista? Bago po ang ating deployment, nagkaroon po tayo ng pre-deployment briefing sa lahat ng ating mga personnel na deploy. Tinalakay po dito yung mga tamang paraan sa pagharap sa mga rallyista, ang kahalagahan ng disiplina, pag-iwas sa provocation at ang pagsunod po sa rules of engagement upang mapanatili po ang profesionalismo sa lahat ng pagkakataon. May mga inaasahan din po bang mga grupo na manggagaling sa mga probinsya at papasok dito sa Metro Manila para makiisa dito sa malawakang protesta? Meron po tayong ine-expect na maaaring mangyari sa mga kalapit na provinces kung kaya po meron din po tayong mga nakatalagang mga pulis, may mga nakadeploy po tayong pulis dito sa ating mga
entry points kung saan po may mga checkpoints po tayo doon at syempre po titingnan po natin kung itong mga rallyistang ito na manggagaling sa iba't ibang probinsya ay meron pong kaukulang rally permits. Kasi the last time po ay may mga ulat na hindi ho sila pinahintulutan. So kailangan may bit-bit silang permits? Tama po, kailangan po kasi na may permit tayo ngayon para po mas maging maayos po yung ating gagawin na mga kung meron man po tayong mga programa at saka po para na rin po maging maayos yung magiging zona natin kasi mas maganda po na lahat tayo may permit para po napaghandaan natin magkabilang panig kung ano yung mga dapat nating gawin. So far, may natanggap na ho ba kayong ulat ng seryosong banta sa seguridad kaugnay ng SONA? Sa ngayon po, wala pa po tayong natatanggap na validated threat kaugnay ng SONA sa ngayon. Gayunpaman po, nagpapatuloy po ang intelligence monitoring at koordinasyon upang maagapan ng anumang posibleng banta. Naka-alerto po ang ating QRT at CDM teams kung kinakailangan po. Ano pong may papayo nyo sa publiko, lalo na sa mga motorista at residente ng Quezon City tungkol nga sa mga road closure at rerouting ngayong araw? Pinapayo po natin sa publiko, lalong-lalo na po sa mga motorista at residente natin sa Quezon City, magplano po ng biyahe ng maaga, iwasan po natin yung mga lugar na apektado ng road closures at sumunod po tayo sa mga traffic advisory mula sa MMDA at QCPD. Maaari po nating tingnan yung FB page at saka yung website po ng MMDA, ganun din po kami dito sa NCRPO. Naglagay po kami doon kung saan po yung mga rerouting natin, saan po sila pwedeng dumaan upang makaiwas po dito sa mabigat na daloy ng trapiko. Makipagtulungan po tayo para sa maayos na daloy ng trapiko at maging ligtas na pagdiriwang ng SONA. Maraming salamat po sa inyong oras, Major Hazel Asilo ng NCRPO.